Kabanata 1141. Sa wakas, ang mga maliliit at katamtamang shareholder ay sumang-ayon na bigyan ang pamilyang Yates ng ilang araw upang itaas ang mga pondo pagkatapos na pinatakbo ng pamilya ang kanilang mga bibig. Bilang resulta, ang pamilyang Yates ay kailangang magbayad ng isang mabigat na halaga ng likido na pinsala dahil sila ay binigyan lamang ng ilang araw na oras. Ang kabuuang halaga na kailangan nilang bayaran ay $7,800,000. Kahit na ang pamilya Yates ay manhid na sa ulo sa sandaling iyon, sumang-ayon sila sa presyo upang malutas ang krisis sa harap ng kanilang mga mata. Kapag ang mga maliit at katamtamang shareholders ay umalis, ang Yates family ay patay na tahimik. Ang bawat tao'y may malamig na pawis na dumadaloy sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na kakilakilabot. Tama kapag naisip nila ang lahat ng ito ay tapos na, isang dosenang mga truck ay biglang tumigil sa labas. Di nagtagal pagkatapos, isang grupo ng mga kulang sa manner na mga gangsters ang agad na nagmamadali sa loob. Sila ang mga supplier ng materyales ng gusali sa lahat. Ang mga gangsters ay dumating lamang dahil nagkaroon ng isang overdue na pagbabayad para sa ilang araw na. Magbayad na. Kailangan namin ang inyong bayad para sa mga materyales sa gusali ngayon. Kung hindi, sisirain namin ang buong bahay ng Yates family. Ang lahat ng mga supplier ay nagdala ng hindi bababa sa isang dosenang matangkad at malakas na manggagawa sa konstruksyon, na nakapalibot sa buong pamilyang Yates. Kung ang mga taong dumating dati ay itinuturing na magalang, kung gayon ang bawat solong gangster na dumating pagkatapos ay mukhang mas brutal kaysa sa huling. Si Ben Yates ay lumakad ng nanginginig habang pinipigilan ang kanyang takot. Kayong lahat, si Mandy ang isa na may utang sa inyo. Hanapin niyo siya sa halip. Wala kaming kinalaman sa kanya. Hey, alam ko na ikaw ang bagong CEO ng Silver Nimbus Enterprise. Ang aming kontrata ay nilagdaan sa Silver Nimbus Enterprise, kaya bakit namin hinahanap ang sinuman? Talaga bang iniisip mo na kami ay mga bobo? At ang pamilyang Yates ay pinutol na ang lahat ng relasyon sa kay Mrs. Zimmer at ang kanyang pamilya. Ano ang kinalaman nito sa kanila? Magmadali at bayaran ang mga utang. Kung hindi, sisirain namin ang inyong bahay. Ang lahat ng mga supplier ay tumingin ng galit na galit. Sa sandaling ito, si Finn Yates ay lumakad at walang pakialam na sinabi, "Umalis na kayo ngayon. Dapat niyong malaman lahat na ako ang third in command ng Buckwood Police Station. Kung hindi kayo umalis sa ngayon, itatapon ko kayong lahat sa likod ng mga rehas." Ang lahat ng mga supplier ay nakatuon sa isang malamig na tono. May isang taong malakas na magsabi, "Dalhin kami pagkatapos. Dalhin kami kung maglakas loob ka. Nahuhulaan ko na hindi mo na nais ang iyong trabaho ngayon. Isang buhay para sa isang buhay. Magbayad para sa kung ano ang inutang. Ito ang batas ng mundo. Huwag isipin na maaari kang makakuha na malibre sa utang dahil lamang sa ang iyong pamilya mula sa gobyerno." Mga kapatid, pumunta tayo sa istasyon ng pulisya ng Buckwood kung ang pamilyang Yates ay hindi magbabayad ng kanilang utang. Magdadala tayo ng mga banner sa harap ng pamahalaan ng Buckwood. Ang lahat ng mga supplier ay mga gangsters, pagkatapos ng lahat. Kung wala sila sa mali, bakit sila natatakot? Kahit nahulihin sila ng pulisya, paano sila mapunta sa likod ng mga rehas kung wala silang anumang mali? Ang pinakamahalagang bagay ay ang pamilyang Yates ay may utang na pera sa mga taong iyon. Si Finn ay kahit na walang kabuluhan gamit ang kanyang katayuan bilang ikatlong in command ng Buckwood Police Station upang i-pressure ang mga tao ngayon. Kung ang bagay ay lumaki, halos imposible para sa kanya upang panatilihin ang kanyang posisyon. Sa sandaling ito, si Leighton Love ay mabilis na lumalakad sa harap at hinarangan si Finn sa likod ng kanyang likod. "Finn, isipin mo na ang iyong ama ay nasa ospital ng militar. Wala tayong sinuman sa pamahalaan ng Southlight ngayon. Kung ang mga bagay ay lumaktaw, para sa iyo na mawala ang iyong posisyon sa isang maliit na bagay lamang. Ang mga tao ay maaaring malaman kahit na may mali sa pamilyang Yates. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng malaking problema kung ang mga tao ay nagbanyag sa pamilya.
Ang pagpapahayag ni Finn ay naging mas masahol pa matapos marinig ang mga salita ni Layton. Kung alam ng mga tagalabas ang kapakanan na ito, ang pamilyang Yates ay maaaring maging malaking katatawanan sa loob ng Buckwood. Ang top-rated na pamilya. Aling mga top-rated na pamilya ang magkakaroon pa ng ganitong utang sa kanilang mga ulo? Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Ang pagpapahayag ni Finn ay lubhang kakilakilabot. At pagkatapos ay bayaran ang utang. Sinabi ni Layton Love habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Paano magiging handa si Finn Yates? Siya ang ikatlong in command ng Buckwood Police Station, pagkatapos ng lahat. Ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya upang yumuko at humihingi ng paumanhin sa mga mababang loob na mga supplier. Sa sandaling ito, lumakad si Lola Yates sa isang pangit na itsura sa kanyang mukha. Finn, magkakaroon ng malaking problema kung hindi mo malulutas ang mga maliliit na bagay na ito. Pumunta ka at humingi ng paumanhin ngayon. Ben, ayusin lahat mula sa aming mga account at bayaran ang mga utang kaagad. Si Finn at Ben Yates ay hindi handa sa lahat. Ngunit ang pagpapahayag ni Lola Yates sa sandaling iyon ay malamig na parang yelo. Wala silang pagpipilian ngunit gawin ito. Sa wakas, si Finn na nakamamatay sa kanyang mga ngipin ay yumuko upang humingi ng paumanhin sa mga supplier. Sa kabilang banda, nagpunta si Ben, at kinuha ang libu-libong dolyar mula sa bank account ng Yates family. Sila ay nagkaroon din ng pagbibenta ng ilan sa kanilang mga kotse upang makakuha ng 1,500,000 dolyar upang bayaran ang mga supplier. Ang lahat ng mga supplier ay umalis pagkatapos na binilang ang pera sa harap ng pamilya Yates. Ngunit bago sila lumabas, ang isang tagapagtustos ay nakabukas at sinabi, "Tama, nakalimutan kong sabihin sa inyo, patuloy naming ipapadala ang mga supply sa site ng konstruksyon para sa isa pang buwan ayon sa kontrata. Mas mahusay niyong tandaan na magbayad sa oras." Ang mga ekspresyon ng Yates family ang lahat ay madilim bilang gabi sa pagkadinig sa mga salitang iyon. Si Ben ay nakakagambala, ang site ng konstruksyon ay tumigil sa pagtatrabaho. "Bakit kailangan pa rin namin ang inyong mga supply?" Ang supplier ay sumagot ng walang pakialam. "Ano ang kinalaman nito sa amin?" Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay ayon sa kontrata. "Magsisimula kami sa pagdala ng mga banner sa harap ng pamahalaan ng Buckwood kung hindi mo babayaran ang susunod na pagkakataon." Ang mga pulubi ay hindi maaaring maging bangkarote. Wala kang isang third in command ng Southlight mula sa iyong pamilya. Makikita natin kung sino ang nakakahiya kapag dumating ang oras. Ang mga supplier ay umalis na sa habang pagkatapos na bumaba sa malamig na matigas na katotohanan. Ang pamilyang Yates ay lubos na nakakaalam. Ang pamilyang Yates ay isang pamilya ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi isang pamilya sa negosyo. Gaano karaming pera ang maaaring ilabas ng pamilya? Ang pamilyang Yates ay ginugol ang lahat ng kanilang mga matitipid sa lahat ng mga taon upang bayaran ang mga supply ngayon lang. Sa sandaling ito, ang kanilang katawan ay nabibilang sa isang malaking lawak. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga supplier ay lalabas sa bawat linggo upang kolektahin ang kanilang bayad. Hindi lamang sila ay nakakuha ng isang solong sentimos mula sa Silver Nimbus Enterprise, ngunit kailangan din nilang magbayad para sa konstruksyon pati na rin. Anong uri ng ginto ng minahan ito? Ito ay isang napakalalim na hukay. Ang pamilyang Yates ay walang karanasan sa paggawa ng negosyo. Ang lahat ng kanilang mga ulo ay halos mabiyak sa bagay na ito. Matapos ang pagkalkula ng kabuuang utang, kailangan nila upang magkaroon ng 400 milyong dolyar sa ilang araw upang bayaran ang utang. Kahit na ang pamilyang Yates ay ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian, hindi na sila magkakaroon ng isang bahagi ng halagang ito. Paano naging ganito ang mga bagay? Hindi naintindihan ng pamilyang Yates. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Lahat ba tayo dito ay bobo? Talaga bang gagawin natin ang mga ito bilang gusto nila? Inalis nila ang buong pagtitipid ng pamilya. Nawala na si Lola Yates ang kapayapaan na siya ay nasa simula. Kahit na ang paghinga ay mapinsala sa kanya ngayon. "Ina, ang shares ng Silver Nimbus Enterprise ay nasa ating mga kamay sa kasalukuyan.
Ang batas at dahilan ay tumayo sa pamamagitan ng mga tao na dumating sa atin para sa utang. Hindi tayo maaaring tumakbo palayo mula dito. Sinabi ni Tanya na may mabangis na pagpapahayag. Kung gayon, bakit hindi mo sinuri ang utang ng kumpanya dati? Bakit mo pinipilit si Mandy na ibigay sa atin ang lahat ng shares ng kumpanya sa simula? Ang bastardo dapat na natutulog na may isang ngiti sa kanyang mukha mula pa. Si Lola Yates ay nagsalita na galit na galit. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay patay na tahimik. Walang sino man ang darating na magsalita ng isang salita. Ang bawat tao'y magkasangga na sumang-ayon sa pagkuha ng Silver Nimbus Enterprise. Walang taong darating upang tumayo at sisihin sa sandaling ito. Maraming mga tao ang nag-iisip ng mga paraan upang masira ang lahat ng relasyon sa pamilyang Yates. Ang utang ay lalaki lamang. Paano kung kailangan nilang ibenta ang kanilang mga bahay at ari-arian? Ano? Ang bawat isa sa inyo ay tila mas masigla kaysa sa huling kapag nakuha nyo ang pera at mga benepisyo mula sa pamilya. Ngayon na ang pamilyang Yates ay nasa isang krisis, lahat kayo ay parang mga pipi at bingi. Si Lola Yates ay nag-alis ng kanyang tungkod sa lupa habang nanginginig sa galit. Ang mga ulo ng lahat ay nakabitin ng mas mababa. Wala sa kanila ang maaaring buksan ng kanilang mga bibig at sagutin siya. Sapagkat hindi nila inaasahan ang mangyayari sa kanila. Ngayon magsalita, ano ang gagawin natin tungkol dito? Paano natin linisin ang gulo na ito? Si Lola Yates ay patuloy na nagsasalita na galit na galit. Lola, sa palagay ko na nalinlang tayo ng bastardo na iyon, si Mandy Zimmer. Isipin mo lang ito, tayo ang mga ituro na kailangan ni Mandy upang bigyan tayo ng lahat ng kanyang shares kung gusto niya si Harvey York upang manatiling buhay. Ngunit ang shares ay nagkakahalaga ng $300 milyong. Anong uri ng tao ang nagkakahalaga ng gayong pera? At ibinigay niya ito sa atin tulad nito. Sa tingin ko na ginawa niya ito ng sadya. Alam niya na ang buong Silver Nimbus Enterprise ay isang malaking gulo. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay sumunod sa kondisyon. Wala siyang intensyon na bumalik sa kanyang mga salita, pati na rin. Sa kabaligtaran, siya ay nasa isang mahusay na kalagayan kapag siya ay pumirma sa kontrata. Hindi natin nakita ang problema pabalik pagkatapos, ngunit kapag tingnan natin pabalik ngayon, ito ay mararamdaman na may mali. Si Mandy ay sobrang kalmado. Ang mga normal na tao ay magiging baboy ang kanilang mga mata sa labas kung mawawala ang $300 milyong, ngunit si Mandy ay mukhang isang maliit na masaya sa sandaling iyon. Ang pamilyang Yates ay humutol sa kay Mandy sa kanilang sarili sa sandaling ito na may masamang hangarin at nagpapatakbo ng kanilang mga bibig na nagsusuot. Ang pagpapahayag ni Lola Yates ay kasing dilim ng gabi. Siya ay nag-utos na may isang tea-chop sa kamay, pagkatapos ay sinabi nang hindi nag-iisip, kaya, nangangahulugan na si Mandy, ang maliit na bastardo, ay hindi maaaring panatilihin ang kanyang kumpanya na nakalutang. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay naghahanap ng isang tao upang linisin ang gulo na ito. At ang pamilyang Yates ay kinuha lamang ang pain na ito. Tila lumalabas na nag-ayos laban sa kanyang pamilya, ngunit siya ay ang isang desivong ng aming pamilya, pagkatapos ng lahat. Tayo lamang ay mga scapegoats para sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay sumagot si Phoebe ng walang kamalian, Lola, sinabi ko na sa iyo. Si Mandy ay mukhang maawin at matapat, ngunit sa katotohanan, siya ay isang mapang-api na babae. Sinisikap lang niyang makuha ang buong pamilya na mamatay. Si Lola Yates ay nanginginig sa takot, pagkatapos ay sumagot habang kinagat ang kanyang mga ngipin, gusto kong mapunit ang bastardang ito. Mandy, kaunting respeto, tatanggapin ka namin sa isang bogbog. Ang pamilyang Yates ay nagmadali sa kanilang mga ngipin, na gustong kunin ang kanyang kamatayan sa sandaling ito. Hindi lamang sila ay hindi makakuha ng isang sentimo sa labas ng Silver Nimbus Enterprise, ngunit sila rin ay nakuha ng mga ilang mga hindi nais na pangyayari dahil dito. Kung hindi nila maayos ang sitwasyon sa sarili nilang kamay, maaari pa rin silang maging isang bangkarote na pamilya, pabayaan mag-isa ang isang top-rated na pamilya. Lola, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mga taong ito ay babalik.
Sinabi ni Finn Yates habang nagpapakita ng isang kakilakilabot na pagpapahayag sa kanyang mukha. Ang pagpapahayag ni Lola Yates ay nagbago ng sabay-sabay, pagkatapos ay sumagot, tiyak na walang paraan upang bayaran ang utang ng lahat. Tingnan natin kung maaari nating ipasa kay Mandy pabalik at gawin siyang malutas ang kanyang sariling gulo. Malinaw, ang pamilyang Yates ay naghahanda pa rin upang itapon ang gulo sa kay Mandy. At sa katunayan, hindi alam ni Mandy ang tungkol sa sitwasyong ito. Habang nasa posisyon pa rin siya, ang Silver Nimbus Enterprise ay patuloy na sinusuportahan ng Sky Corporation. Ang koponan ng konstruksyon ay palaging nakikinig sa kay Mandy. Ang mga maliliit at katamtamang shareholder, kasama ang mga mamimili, ay hindi naging sanhi ng kaguluhan. Kahit na ang upa para sa gusali ng opisina ay exponentially nabawasan sa oras pagkatapos. Nang tumigil si Mandy sa pagiging CEO, kinuha lamang ni Harvey ang lahat ng suporta para sa kumpanya. Ang lahat ay nagbago sa magdamag. Alinmang paraan, hindi niya kailangang gawin ang anumang bagay para sa kumpanyang iyon. Ang Yates family ay nagplano ng isang diskarte upang makuha si Mandy Zimmer at ayusin ang gulo. Si Mandy ay nagsasaliksik kung aling industriya ang kanyang mga kamay at muling magtatayo ng isa pang kumpanya. Hinikayat siya ni Harvey York pagkatapos ng pangyayari, na sinasabi sa kanya na ang merkado ng Buckwood ay bakante at magkakaroon ng maraming pagkakataon. Bukod, si Mandy ay palaging isang matigas na babae. Laging siya ay bumabalik mula sa kung saan siya nahulog. Sa suporta ni Harvey, pinalakas nito ang kanyang pag-iisip na magsimula ng ibang negosyo. Siya ay nasa hardin ng pag-aaral sa The Garden para sa mga plano, naghahanda upang maghanap ng isang anghel na mamumuhunan. Sa sandaling iyon, talagang tinawagan siya ni Lola Yates. Mandy, kaunting respeto. Ang Yates family ay hindi kailanman gumawa ng anumang mali sa iyo, mayroon ba tayo? Paano ka maglakas loob laban sa pamilya mula sa simula? Karapat-dapat kang mamatay. Nagagalit ako dito. Si Lillian na bastardo ay mayroon ka, dapat ko lang ginawa siya sa iyo. Kung iyon ang kaso, ang pamilya ay hindi magtatapos tulad nito. Si Lola Yates ay sinasadya si Mandy na galitin ng tama kapag ang tawag ay sinagot. Ngunit si Mandy siya pa rin, ay sumagot ng magalang, Lola, ano ang nangyari? Wala akong ginawa sa pamilyang Yates. Matapos marinig ang mga salita ni Mandy, si Lola Yates ay kumukulo sa galit sa kabilang panig ng telepono. Hindi ka ba gumawa ng anumang bagay sa amin? Pinapayagan mo ang lahat ng mas mataas na ops at ang mga kawani ng Silver Nimbus Enterprise na magbitiw. Pinahintulutan mo ang mga supplier na pag-usapan para sa iyong utang. Pinahintulutan mo ang lahat ng mga manggagawa sa konstruksyon na umalis sa site. Kahit na ang mga maliliit at katamtamang shareholders ng Sky Corporation ay malapit nang ibalik ang kanilang mga pamumuhunan. Paano mo sasabihin na wala itong kinalaman sa iyo, kaunting respeto? Bakit ka pa rin nagpapanggap na isang santo? Si Mandy ay namimugati matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang pag-unlad ay papunta ng maayos habang siya ay nasa posisyon pa rin. Ang Silver Nimbus Enterprise ay bagong upstart ng Buckwood ang industriya ng real estate. Paano dumating ang kumpanya na naging isang malaking gulo lamang pagkatapos ng ilang araw pagkatapos na siya ay umalis? Lola, hindi mo ba inalis ang lahat ng pera at kinuha ang mga asset ng Silver Nimbus Enterprise? Maingat na ipinapalagay ni Mandy ang sitwasyon. Sa kanyang mga mata, tanging ang Yates na gumagawa ng problema sa kanilang sarili ay magiging sanhi ng isang bagay na tulad nito upang mangyari. Ikaw, ang Yates family kahit na ibininta ang aming mga kotse para sa gulo ng kumpanya ito. Paano mo sasabihin na kinuha namin ang pera at tumakbo? Pinapatay mo ako. Si Lola Yates ay nanginginig sa galit. Hindi niya iniisip na si Mandy ay mapaghamak. Hindi siya naniniwala na si Mandy ay magpapanggap pa rin na walang sala sa sandaling ito. Nag-iisip pa rin ako kung kami ay masyadong malupit sa pagbagsak ng lahat ng relasyon sa iyong pamilya at kung paano namin magawa para dito. Hindi ko naisip na ang iyong puso ay kasuklam-suklam dito. Nagplano ka upang linlanggan ang pamilyang Yates ng buong panahon. Mapanghamak ka.
Si Lola Yates ay nakipag-usap sa kabilang panig ng telepono habang ang pag-ubo ay labis na labis, tila tungkol sa pag-ubo sa kanya ng kanyang baga. Lola, ano ang sinusubukan mong sabihin? Hindi ko talaga maintindihan. Si Mandy ay lubos na namimigati. Kung ang pamilyang Yates ay hindi nag-aalis ng lahat ng pera ng kumpanya, paano ito naging katulad nito? Hindi ito makatuwiran. Sinasabi ko sa iyo, Mandy. Ang isang babaeng fox na tulad mo ay walang karapatan akong tawaging Lola. Gusto kong lumayo sa iyo sa kamatayan ng masama. Si Lola Yates ay nasa isang pagkahulog na estado sa kabilang panig ng telepono. Ngunit maaari kong bigyan ka ng isang huling pagkakataon. Kung maaari kang bumalik upang kunin ang Silver Nimbus Enterprise, maaaring kong ipangako sa iyong ina na ipapanatili ko ang mga relasyon sa iyong pamilya. Maaari ka pa ring maging aking apong babae. Kami ay maawin sa iyong pamilya dito. Kabanata 1145. Pinanggu ni Lola Yates ang kanyang mga salita na puno ng kabutihan sa sandaling iyon. Naglalaro siya ng parehong Diyos at ng Diablo. Naturally, alam niya ang pagkatao ni Mandy Zimmer. At iyon ang kanyang malambot na puso at ang kanyang matibay na pakiramdam sa pamilya. Ang pamilyang Yates ay maaaring mag-iwan ng lahat ng bagay sa likod para sa pera at iba pang mga nadagdag. Ngunit hindi maaaring gawin ito ni Mandy. Ang punto ay maliwanag na kung hindi siya maaaring dalhin sa diborsyo sa kay Harvey York. Kung ito ay si Phoebe Yates, ang isang asawa na ito ay nasipa na sa lupa sa pamamagitan ng kanya. Oh, Mandy, ito ang huling pagkakataon na mapagbigyan kita. Maaari kaming makipag-usap sa mga bagay kung handa kang bumalik. Kung hindi mo iniisip ang iyong sarili, hindi bababasa, isipin ang iyong ina. Ako ang kanyang ina. Si Lola Yates ay lubhang mapagbiyaya na parang isa pang tao. Ang tunay na kahulugan ng gantimpala pagkatapos ng parusa. Ang mga salita ay bahagyang inilipat ang puso ni Mandy. Ngunit sa katotohanan, hindi siya nagmamalasakit sa Silver Nimbus Enterprise ngayon. Ngunit inaasahan niyang panatilihin ang mga ugnayan sa pamilyang Yates. Ito ay dahil siya ay narinig na si Lillian ay lihim na umiiyak sa nangyari sa gitna ng gabi sa maraming okasyon. Kung may pagkakataon, ayaw niyang maramdaman ng kanyang ina muli. Sa sandaling ito, ang mabait na puso ni Mandy ay malapit ng sumunod. Mandy, pumunta sa bahay ng Yates family ngayon kung gusto mong magtrabaho dito. Miss ko na kayo. Naturally, pinlano ni Lola Yates ang lahat ng bagay. Siya ay naghihintay lamang sa sandali na kapag lamambat ang puso ni Mandy. Lola, ako. Tamang kapag si Mandy ay malapit ng sumang-ayon sa mga tuntunin, si Harvey ay lumakad mula sa gilid at hinawakan ang telepono mula sa kanyang kamay. Hindi namin hinahanap upang bumili ng kung ano-ano, salamat. Harvey, ito ay ako. Kahit nabaliw si Lola, hindi siya maglakas loob na magtapon ng isang mapanukso sa sandaling ito. Sino ka? Kilala ko ba kayo? Maaari mo bang itigil ang panliligalig sa aking asawa ng walang dahilan? Siya ay abala sa pagsisimula ng isang negosyo. Si Harvey ay naghang sa tawag pagkatapos ng pagtawa ng walang pakialam, pagkatapos ay casual niyang binlacklist ang numero. Si Simon Zimmer ay lumakad sa sandaling ito at nagtanong, Harvey, ano ang mali? Sumagot si Harvey. Ang pamilyang Yates ay nagsisikap na lokohin tayo sa pag-aayos ng kanilang utang. Na-blacklist ko na ang lahat ng kanilang mga numero. Ang pagpapahayag ni Simon ay naging kakilakilabot pagkatapos marinig ang tungkol sa pamilyang Yates. Tama, blacklist lahat ng mga ito. Hindi namin nais ang anumang bagay na gawin sa pamilya na ito. Hindi lamang ginawa ni Simon ang pag-blacklist ng mga numero sa kanyang telepono habang nasa gitna ng kanyang pananalita, ngunit ginawa rin niya ang pareho sa kay Lillian pati na rin. Sa panig ng Yates family, ang mukha ni Lola Yates ay kasing dilim ng gabi. Matapos niyang tawagan ang buong pamilya, nalaman niya na wala sa mga tawag ang pumasok. Ang maliit na bastardo na ito, Mandy. Blacklist niya ang lahat ng aming mga numero. Ginawa niya ito ng sadya. Ang pamilyang Yates ay kumukulo sa galit. Tumingin si Mandy sa kay Harvey at napasinghap. Darling, alam ko na ang ibig mong sabihin, ngunit ang Yates family ang tunog tulad ng sila ay talagang nasa malaking problema.
Ang Silver Nimbus Enterprise ay malapit ng mabangkarot. Gusto ko talagang tulungan sila. Sumagot si Harvey, nakalimutan mo na ba? Nagtataglay sila ng press conference at inihayag na nasira nila ang lahat ng relasyon sa ating pamilya. Hindi nila gusto sa atin. Bakit pa rin natin tinutulungan sila kapag sila ang nagbibigay sa atin ng malamig na balikat? Si Mandy ay nagmadali sa kanyang mga ngipin. Ngunit nakikinig sa kanila, sa palagay ko ang problema sa kumpanya. Hindi na sa iyo ang kumpanya ngayon. Ito ba ang iyong problema upang ayusin kahit na ito ay nasa problema? Bakit sa palagay mo ay tinawagan ka pamilyang Yates? Sila ay nagpunta lamang upang linisin mo ang kanilang gulo. Kapag ginawa mo, muli silang magtatapon muli. At kung hindi mo, puwersahin nila ang lahat ng responsibilidad at utang sa iyong mga balikat. Sa kanilang mga mata, ikaw ay isang asset lamang. Naiintindihan mo ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.